Araw po ng kalayaan natin ngayon. Totoo po ba sadyang malaya tayo? Maligaya ba? Masaya nating kalayaan? Hindi! Ano sa'yo mo? Isang malaking sindikatong gobyerno? Matagal na panahon, noong Hunyo 12, sa araw na ito, 1898, 127 years ago, ang ating mga ninuno itinayo ang bandila ng Pilipinas dyan sa Kawit, Cavite. Pinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga dayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sakay ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng wikang Banyaka. Sila ay mga kapwa nating Pilipino. Nagsasalita ng Pilipino. Sila ang mga nangungupkop sa atin. Nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito, Romeo Pukis. Ayan. Asa na si Tito Jed? Surprise po ito. Hindi niya alam na pagsasalitain ko po siya. Buhay pa ba? Gising pa ba kayo? Mag-ingay naman. Ayan, nandito na po. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Retired General Romeo Pukis. magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan. Araw po ng kalayaan natin ngayon. Totoo po ba sadyang malaya tayo? Maligaya ba? Masaya nating kalayaan? Hindi! Ano sa'yo mo? Isang malaking sindikatong gobyerno? Mga kababayan, matagal na panahon, noong Hunyo 12, sa araw na ito, 1898, 127 years ago, ang ating mga ninuno itinayo ang bandila ng Pilipinas dyan sa Kawit, Cavite. Pinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga dayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sakay ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng wikang Banyaka. Sila ay mga kapwa nating Pilipino. Nagsasalita ng Pilipino. Sila ang mga tawag dito, nangungupkop sa atin. Nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito ay Pilipino na katulad natin.
Sila ay nakaupo sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin. Pero sa halip tayo ay ninanakaw at ninalapastangan. Habang marami sa atin ng hirap na halos hindi makakain maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga manggagawa, kung ano-ano pa. Sila ay nagpapasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na nagtubo ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa. Panindigan, para matapusin na natin itong nangyayaring pagdarambong sa ating bayan. Para tayo tunay na maging malaya. Mga kababayan, tayo ay mayroong kalayaan para ipahayag ang ating damdamin. Tayo ay magsama-sama para tapusin natin itong kalokohan ng ating mga kababayan ito nagpapasasa sa atin. At hindi sila, nandiyan lang sila. Panahon na para tayo ay magsama-sama at panagutin sila. Isole ang mga dapat nating, ang dapat nilang, ang mga ninakaw nilang mga pera sa taong bayan. Ang kalayaan para ito ay ganap at tunay, dapat manumbalik ang katapatan at katinuan dito sa ating gobyerno, sa ating bayan. Hindi patuloy tayong tunay na malaya dahil sa mga taong ito na nanamantala palagi sa atin. Kaya tayo magtulong-tulong mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kapag sama-sama tayo, walang makakapigil sa atin, walang kapangyarihan makakapigil sa atin. At sa huli, may sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin, kung tatanong tayo anong ginawa natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay lumaban sa kabuktutan na nangyayari sa ating bayan, at dahil mahal naman ang ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan na hindi lamang alaala ng nakaraan, ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan at pinapangarap sa kinabukasan sa hinaharap. Mga kababayan, kung ako minsan ay bilang retiradong sundalo, napakasakit para sa akin. Kung mag-isa naman ako, inaalala ko yung ating nangyari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugok sa nangyayari sa atin. Marami sa atin na naghihirap. Samantalang dyan, mga magilan-ilan, nagpapasasa, ninanakawan ng taong bayan. Kaya mga kababayan, tayo magsama-sama. Ipagpatuloy natin ang sa ating samahan para tuluyan lang matapos ito nito ng mga ating mga nasa gobyerno. Pinangungunahan ng ating mga nasa executive, legislative, judiciary, sama-sama na silang lahat. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin para maganap natin ang tunay na kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay mga kawal, mga pulis, mga lingkod bayan, mga manggagawa, mga kabataan, mga isda, mga magsasaka, mga iba't ibang komunidad na pananampalataya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tunay na kalayaan, mabuhay tayo lahat. Maraming salamat.